Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kadyosmosang Kimpa, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU muling mambubulahaw sa inyo ngayong gabing ito upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman sa ASA Part 2 ng Kim Pao na inaabangan na ngayon ng mga fanay. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, pag-usapan na natin tungkol sa pagdiretso ni Kimi sa rehearsal kanina. So, napansin kasi ng mga fans ang itong picture na to ni Kim na kung saan ay tila ba nagre-record o recording itong si Kimi. Yung damit kasi niya, ito yung suot niya sa Showtime. Yes po, present si Chinita Princess kanina sa Showtime. And parang hindi mo mapapansin, ang suot ni Kim napakaganda. Sa Showtime nga kanina, ang dami pong pumupuri ng suot ni Kimi kasi ang flawless po niya. Bagay talaga sa kanya yung mga ganitong damit. May nabasa nga ako na sana daw laging mag-dress si Chinita Princess. Kasi bagay talaga sa kanya yung mga ganitong suotan. Tapos, ang ganda pa ng color. Talagang bumagay po kay Chinita Princess. Yung design pa nung damit, nung dress, ang ganda. Kaya, ayun, hindi maaring, hindi mapansin ng mga fans yan. Sabi nga po dito, iba talaga kapag ganito ang style ng pananamit ni Kimi. So pretty talaga. Sana everyday siya mag-dress. Kim Chiu and Paolo Avellino. Totoo naman, 'di ba? Big check ka dyan. Anyway, ibig sabihin, kung ito po yung suot niya sa Showtime kanina, after ay dumiretso po agad siya sa recording. Grabe no, si Chinita Princess, walang pahinga. Talaga namang napakasipag. Yan ang tunay na relevant ang mga bashers. Ito yung binabangga niyo, oh. Ito yung patunay na talagang sikat si Chinita Princess. Sabi nga po dito, oh, sa tingin ko, pag galing Showtime ni Kimi, diretso sa practice singing. Kasi pareho damit niya Nak, hindi ka na nagpahinga. Wow. Bakit? Masyado mong pinapagod sarili mo. Time to take your siesta. Pero, apurahan ba yan? Ay, sige na nga. Take good care na lang, ha? Where is your handsome husband? Busy din siya? Okay, Kim Pao po. Sweet. Anyway, ayun nga. Para saan nga ito pong recording ni Chinita Princess at bakit parang apurahan nga? Kasi kakagaling lang sa trabaho ni Kimi Kakagaling lamang niya ng Showtime. Hindi man lang nagpahinga muna, dumiretso. Para bang may hinahabol na deadline lang ang peg. Pero since Sunday nga bukas, malamang po para to sa ASAP. 'Di ba? Malamang ay tuloy ang chika. Yes, meron po kasi tayong balita na mayroon pong ASAP Part 2. ASAP Part 2 ang Kim Pao. Nako, sana po live at hindi po taping. Dati kasi dalawa ring magkasunod ang Kim Pao pero taping na yung isa. Sayang naman. Anyway, ayun nga, sana po ay parehas ata taping yun. Parehas tape na. Pero sana bukas ay po siya live. Since nag-record po itong si Chinita Princess, nag-recording. And ano nga kaya? Kasama kaya niya dyan ang kanyang poging husband? Husband talaga ang poging si Paolo Avellino. Kasama kaya niya dyan
or hinintay talaga siya ni Papi, nag-stay over ba muna si Papi sa dressing room sa showtime, tapos sabay silang nag-recording, or nauna si Pao, inintay na lang si Kim, ano kaya ang ganap? And syempre Sunday din, bukod sa ASAP, waiting din ang ilang Kim Pao para po sa kanilang morning session, morning jogging. Sana meron kung kaya po nila. Well, si Kim naman, hindi rin hindi makakapag-workout. Lalo na si Kim, dapat talaga workout muna yan bago sumabak sa work. Ganyan po yan sa trabaho. Exercise muna siya kasi yun yung pinanghuhugutan po niya ng lakas at energy talaga. Feeling nga po niya, wala po siyang energy kapag hindi siya nakapag-workout. Anyway, dumako naman tayo sa comment po ni Edith na Donsa. Maganda rin gabi. Sabi niya, yes, happy kami sa mga ganap ni Kimi. Sana mag-boom ang business niya kasi pang future na. Yes, yan po yung hiling ko talaga. This 2026, dalawa. Maglago ang business niya, and syempre ang kanyang love life ay maging mabuti, maganda. Ayan, basta happy life para kay Chinita Princess. Lalo ng business niya kasi last year, ang saklap ng nabalitaan natin. So this 2026 ay para sa business niya yung atin pong kahilingan na mag-grow pa and magkaroon agad ng next branch. Ayan, sana pag-isipan ni Kimi saan mas maganda na mag-branch ulit. Pero kung kayo tatanungin saan kaya maganda, may nabasa ako Baguio daw. Agree po ba kayo? Anyway, sabi pa niya, hello Gendara, good day. Of course, hindi lahat ng events or mga lakad ni Kimi ang ibandera. Nahawa na si Kimi kay Paulo. Hindi lahat ng mga lakad ni Kim ay maipublic. Dapat maiprivate naman kasi maraming bashers. Tama ang mga advice ni Pao kay Kim. Nahawa ni si Kimi kay Pao. Tama naman. Go Kim Pao, mahal namin kayo. Mabuhay kayo. God bless. Talagang ano po, no, ang Kim Pao, nababalanse nila yung isa't isa. Alam niyo isa sa gusto ko na na mahawa ni Paulo kay Kim, yung pagiging pagbibigay ng pahinga sa sarili. Ganon kasi si Paula Abilino, binibigay niya na sarili niya ng pahinga. Si Kim kasi tulad niyan, 'di ba? Dire-diretso, walang pahinga, napakasipag. Magkaroon po ng balanse sa trabaho, ganyan. And pero sasamahan nilang dalawa ay talagang alam mo pinagtagpo sila kasi nagiging balance sila parehas eh. Si Pao na dating seryoso ngayon, talagang na siya, light na yung aura. Si Kim naman, hyper, pero napapakalma ni Paulo. 'Di ba? Anyway, sabi naman ni Ma'am Norma Daya, Gandara, ang dami ng mga hula na naman na naglalabasan. Kim Pao daw, say, wala daw totoong relationship. Ay nako, hindi ako maniwala dito. If ever nawala, paano yung mga followers? Paano yung mga flowers pala? And regalo ng bawat isa sa kanila. If ever legit yun, mga regalo ng bawat isa, how is that? Nakakahilo at nakakahimatay itong mga revelations sa mga naglalabasan ng manghuhula. Kaya kung minsan hindi ako naniniwala sa mga manghuhula na to, to God be all the glory. Love na love ko sila Ders TV. Grabe naman kayo, Ma'am Norma Dayag. Una, Gandara. Gandara, ang daming manghuhula. Tapos huli, Ders TV na. Ang ginawa niyo naman kaming kambal tuko. Charat. Pero love ko yan si Ders. Yes, kambal kami niyan. Anyway, ayun. Kambal ba seryosohin nyo? Kambal ang tawag ko dyan kasi ang dami po nagsasabi magkaboses daw kami. Ayan, love namin yung isa't isa. And syempre, Kim Pao fans tayo, so dapat tayo nagkakaisa. Anyway, about sa mga hula na yan, hayaan nyo na sila. 'Di ba? Alam nyo kung bakit?
pinauso yan ni Rudy Baldwin. Nung nakaraan, 'di ba, blind item, umuso, nasimulan, umuso, panay na po ang labas ng blind item. Ngayon naman puro hula. Next naman pong trend ngayon ay puro hula. Kaya asahan nyo, daming hulang maglalabasan yan for sure, lalo na kina Kim and Paolo. Hula-hula kuno. Ay nako, bahala na po sila sa buhay nila. Basta ako, ayan, kakapit lang po ako sa destiny nila Kim and Paolo. Destiny na ibinigay ni Lord sa kanila. Maniniwala at kakapit. So, yun lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chika. Maraming pong salamat.